Magandang araw mga kaibigan, maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, tatalakayin natin ang nakaka-inspirang paglalakbay ni Dr. Willie Ong patungo sa pagiging cancer-free. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, pinatunayan ni Dr. Ong na posible ang pag-asa at paggaling. Sa kanyang kwento, makikita natin ang kanyang tapang, determinasyon at ang mga aral na natutunan niya habang siya'y bumabalik mula sa sakit. Kung nais mong malaman ang mga detalye ng kanyang laban at ang mga tips upang maia-apply natin sa ating mga sarili or pwedeng ibahagi sa mga mahal natin sa buhay, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay mahalaga upang patuloy kaming makapagbigay ng inspirasyon at impormasyon. Huwag na nating patagalin, simulan na natin ang kwento ni Dr. Willie Ong. Okay, good morning po sa ating lahat. Doc Willie to. Kamusta po kayo? Sana malakas tayong lahat sa araw na to. So, okay naman tayo for the past few days. Tuloy-tuloy na yung paggaling natin. Marami nga nagtatanong di ba Doc dati, sobra ka ng lala. Wala ka ng boses noon. Ang hina-hina mo na. Anong nangyari? Ang nangyari na Singapore tayo. Yun na nangyari na Singapore. Kasi nga sa Pilipinas, talagang ang hirap talaga. Pagdating ko dito sa Singapore, ang dami ko nakitang pagbabago. Una-una, parang Pilipinas din dito. Ang daming nurses dito. Ilang hundreds of thousands ang Filipinos dito. At ang mga nurses nila dito, yung mga matatagal na. Yung mga 5 years, 10 years experience, 15 years experience. Sa Pilipinas, sa ospital ko doon, ang nurses natin, gaano ba katagal experience? 2 years lang. 1 year, 2 years, abroad na agad. So, ang mga nag-aalaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nurses, kung private ka man o public, ay yung may 1-2 years experience. Paano naman yun, 1-2 years experience? Siyempre, hindi pa ganun kagaling. Tapos, ang sweldo nila, minimum wage lang. So, sweldo nila, palagay natin, 17,000. Hirap sa pamasahe, hirap sa pera. Bago pa lang nurse, ipapaalaga mo sa katulad kung mahirap na case. Ay mamamatay talaga yung pasyente pag gano'n. Paano nga? Kulang nga tayo. Nag-aalis ang nurses natin. Dito, sweldo nila mga kung peso, siguro 120,000. Banda roon. Pero tignan mo naman dito, 10 years experience. Kaya talaga pagtusok. Swak, pag-alaga ng mga line, ang gagagaling. Tapos, isa lang sinasabi ng mga nurses dito nung andun pa ako sa ospital. Pag sa Pilipinas, hopeless case ka, pagdating mo dito sa Singapore, baka easy case ka lang. Baka easy case ka lang. Pag sa Pilipinas, ganitong bukol, wala na pag-asa yan, malabo na. Pag dito, kahit gaano kalaki ang bukol, meron silang paraan na magagawa. Meron pa nga sila ibang technique na parang hindi na nga nagdadialysis yung iba. So, laging ganun ang kwento. Laging ganun ang kwento. Wala tayong sinisiraan kahit kanino. Pero syempre, para magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat alam natin yung tunay at hindi tunay. Ay, huwag tayo magsisinungaling. Kung ano yung tunay, yun na. Paano tayo matututo, di ba? So, sa nurses pa lang talo na tayo. Tapos, syempre, mga doctors nila dito, halos lahat trained abroad Libre ng gobyerno nila. Dito, pag magaling kang high school, college, ililibre ka ng gobyerno sa Stanford, sa Harvard. Gobyerno magbabayad sa'yo. Ang kailangan mo lang mataas grade mo, libre ka na, relax ka na. Pag magaling ka, babalik ka dito sa Singapore, kaya pinagkakaguluhan dito. Kaya ang daming Pilipino dito. Ang dami dito. Tapos yung gamot, ang gamot nila, ang cute nga ganito. Tayo sa Pilipinas, bukod sa walang gamot, majority ng mga gamot ko wala po sa Pilipinas. Siguro
Sa mga 10 ini-injection sa akin, baka 4 lang ang meron. Yung 5, hindi available. Bakit? Pilipinas, maliit na bansa. Mahirap na bansa, maliit pa. Bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon? Wala rin namang bibili. Siyempre, ilalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. Diba? Let's say may produkto ka, doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So, parang gano'n. Kaya sa Pilipinas, yun ang problema. Kahit magaling doctors natin, wala rin gamot na panlaban. Tapos pag dito, sa atin, di ba, pag binigyan ka reseta, kailangan, bili ka muna sa Mercury, pila ka sa drugstore. Dito, sila na magbibigay, nakabigay na. Yan, naka-label na gano'n. Pag alis mo, bigay na agad lahat sa'yo. Para kang baby. So, lahat nakabigay na, nakapack na, nakapangalan mo na. Kaya kompleto lahat Actually, hindi ko na iniinom to lahat Dati lahat to iniinom ko, pero ngayon halos wala na ako iniinom Yung sa liver, di ko na iniinom, okay na liver ko. Pampaihi, di ko na rin iniinom, tapos na ako doon. Itong potassium, minsan. So, halos wala na ako iniinom ng gamot Tsaka makita niyo yung kulay ko. Dati kulay abo na tayo Dito siguro sa mahal ng injection naayos na. So, malaking tulong, malaking ginhawa. Diba sabi ko sa'yo, 10 out of 10 yung pain ko. Dito halos di ko maramdaman Siguro 1 out of 10 o hindi ko maramdaman. Pero syempre, namayat tayo, kaya nagbi-build up tayo ng lakas natin. Okay? So, maraming cancer survivor. Merong nagsasabi, Doc, ba't mo sinabi mamamatay ka? Tunay naman talaga mamamatay na ako dun. Kahit dito, nung bago ako, nung nag-neutropenic sepsis ako, muntik. Tingin ko lang God's will God's will mangyari sa akin yun para makita ko yung ganda dito, ma-apply natin sa Philippines. God's will din siguro na gumaling dito. Diba? Pero wala naman 100% sure. Diba? Kasi ako nagulat lang ako biglang 1 to 2 months ago, biglang sabog yung sakit. Kaya mahirap magsalita. Hindi natin alam sino magkakasakit. Kaya pray na lang natin bawat isa. So, maraming cancer survivors. Diba? Hindi lang naman ako o ibang tao. Huwag natin i-down. May nabasa ako, tatakbo ka pa sa politika, terminally ill. Paano ako naging terminally ill? Ano terminally ill? Ibig sabihin, binibigyan mo ako ng tanning 6 months. Wala ako sinasabing 6 months. Baka pinapanood nyo fake news. Sa page ko, wala naman ako sinasabi. Baka pinapanood nyo yung mga libo-libong vlog na si Doc mamatay na, si Doc may tanning na, si Doc Lisa nasa cemetery niya. Clickbait yun. Lahat naman mga tao pinapatay nila dun. Kahit si Enrile, ilang beses na nila pinatay. So clickbait yun. Inuuto ka ng mga ibang vlogger. Huwag maniwala. So hindi maganda tawaging terminally ill. Lalo na tulad ko kasi alangan man pumunta ka dun sa isang ward na puro may cancer, sasabihin mo lahat kayong mamatay. Kayo, hindi ko terminally ill. So, walang ganun. Diba? Tingnan nyo kung malakas. Kung malakas yung kandidato nyo, baka malakas magnakaw. Hindi natin masabi. Diba? Kung malakas naman magnakaw, hindi rin maganda. Healthy nga siya magnakaw. Ako, let's say 50%, 70%, hindi natin alam baka totally ma-cure pa to Diba? So, maganda dito. Next. Side effects, actually, nasasanay na ako Yung sa book naman daw po kasi, tutubo din daw pag natapos. Siguro mga December, hopefully. I don't know. Diba? Tapos yung diet ng cancer patients. Dati, ang diet natin, syempre, pag walang sakit, bawas taba, bawas karne, yung tama lang.
Pero pag cancer patients, ang turo sa akin ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, kumain daw ng kumain. Hindi pwede yung normal kain na kanin, ulam, gulay, gatas. Hindi pwede ganun. Yung ganong kain, gawin mo 3 doble. Basta kung kaya mo kumain ng doble sa dati mong kinakain. Bakit? Kasi meron ka pa pinapakain na isang isang alien na magulo sa katawan mo. Kasi yung cancer mismo, kumakain din siya ng energy mo. Kinukuha niya yung glucose, kinukuha niya yung pagkain mo, kinukuha niya yung lakas mo. So dapat, sobrahan mo yung kakainin mo talaga. Tapos babantayan mo yung timbang mo. Kaya kahit malakas ka kumain, pag yung timbang mo hindi tumataas, kulang ka pa rin. Kaya ako kain ng kain ngayon. Talagang kain. Ang problema sa chemo, side effect, matigas ang dumi. So kakain, pampalambot ng dumi ko. Nandiyan kanina, Dufalac, lactulose, fruit juice, pwede. Gulay, pwede. Mas bawas yung kanin, damihan yung ulam, karne. Okay lang, pork chop, sinigang, kung ano gusto mong karne. Wala mo nang bawal ngayon kasi kailangan natin ngayon energy. Tsaka sa panlasa mo, kung gusto mo lechon, wala namang problema. Kung ano panlasa mo, kung ano makakain mo. Kasi nagbabago yung panlasa mo, depende sa chemo. So maraming cancer survivors, maraming breast cancer, colon cancer. Huwag natin masyado ida-down yung ibang tao. Okay? Basahin natin ang comments. Ignore the bashers. Oo nga mayroon sila. Yun, bashers. Ba't ko daw sinabi? Actually, sinabi ko, tunay naman nakaka-stress naman ng basher. Wala namang problema Pero maganda nga, nakita ko gano'n. Ngayon, alam na natin yung pala yung cause. So, hindi na natin papansin, di ba? Dati pinapansin pa natin. Kasi matigas talaga ulo nila. Kahit anong gawin mo, wala kang panalo sa kanila Kasi medyo nalilito pa sila. Sabi nga ni Jesus please pray for them. Okay? Thank you so much sa lahat ng prayers nyo. Parang lumiliit na yung bukol. Tsaka makikita mo yung may sakit sa kulay. Noong una madilaw ako So wala na. Ano sa kamay ko? Although may signs ng chemo siya. May chemo signs sa dulo. Kasi matatapang yung gamot dito. Grabe. Okay? So salamat po sa prayer. Salamat sa lahat. Ang goal natin, bakit ba tatakbo? Hindi nyo narinig yung sinabi ni Doc Lisa kahapon doon sa interview ko sa 1PH Sabi ni Doc Lisa, yang si Doc Willie, matigas ulo niyan. Sabi ni Doc Lisa, yan si Doc Willie, mas mahal pa niya ang bayan kaysa sa pamilya niya. Which is true. My God. Mas mahal pa niya yung bayan kaysa sa pamilya niya. Pamilya niya nahihirapan. Pamilya niya ayaw siya patakbuhin. Pamilya niya ayaw siya ipaalam yung sakit. Pero wala akong pake. Ako papaalam ko 100% tunay. Maraming politiko tinago ang sakit. Kahit si Senator Miriam na may sakit, tinago rin niya noon. Siguro yan ang turo. Ipakita malakas. Ipakita magaling. Ayaw ko na peke. Pag malakas, mahina. Noon mahina ako, pero ngayon malakas ako. Bukas, hindi ko alam. Baka malakas ako. O baka yung basher na humina. Baka yung basher na magkasakit ng malala. Hindi natin alam We don't know what life is for. Pero feeling ko kasi God's will to. God's will magkasakit. God's will gumaling. God's will bumait ang mga tao. Yun naman ang purpose natin Para magkaroon tayo ng konting excitement, konting pagdarasal dito sa Pilipinas. Hindi puro away-away na lang yung mga leader natin, nakakahiya. Obviously, power lang naman pinag-aawayan. Naglolokohan lang tayo doon. Hindi naman tanga ang Pilipino. Okay, salamat po. God bless po. Salamat. Maraming salamat po. Please don't forget to comment down below to give me an idea what to tackle for my next video. Please subscribe para po ma-monetize ang aking YouTube channel. Salamat sa pagtulong sa pag-abot ng aking mga pangarap sa buhay. Mabuhay po kayo!